Matatag, Grade 1, Quarter 3, Week 4, Day 1, Makabansa. Na isa-isa ang mga taong bumubuo sa paaralan. Nakikilala ang mga taong bumubuo sa sariling paaralan. Panimulang gawain, panuto, pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at kilalanin kung sino sila. Sino-sino ang mga nasa larawan? Ano ang alam nating impormasyon tungkol sa kanila? Sa araw na ito, kilalanin natin ang mga taong bumubuo sa paaralan. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Guro, taong ang gawain ay pagtuturo. Punong guro, taong namamahala sa isang paaralan. Janitor, taong tagapangalaga ng kalinisan sa isang gusali. Guwardiya, tao na may tungkuling magbantay at magpanatili ng kaayusan sa isang lugar upang maiwasan ang kaguluhan. Nurse, profesional sa pangangalaga pangkalusugan na nag-aalaga ng mga pasyente at tumutulong sa doktor. Mga taong bumubuo sa paaralan. Talakayin natin. Guro, taong ang gawain ay pagtuturo. Punong guro, taong namamahala sa isang paaralan. Doktor, taong dalubhasa sa medisina na may trabahong manggamot ng mga tao. Nurse, profesional sa pangangalagang pangkalusugan na nag-aalaga ng mga pasyente at tumutulong sa doktor. Janitor, taong tagapangalaga ng kalinisan ng isang gusali. Guwardiya, tao na may tungkuling magbantay at magpanatili ng kaayusan ng isang lugar upang maiwasan ang kaguluhan. Sino-sino ang bumubuo sa paaralan? Bakit mahalaga ang mga taong ating tinalakay sa paaralan? Bakit mahalaga na makilala natin sila? Ang mga taong bumubuo sa paaralan ay ang mga sumusunod: punong guro, mga guro, guidance teacher, doktor, nurse, guwardiya at janitor. Panuto, kilalanin natin ang mga taong bumubuo sa sariling paaralan. Guro, punong guro, nurse, guwardiya, doktor, guidance teacher at janitor. Paano natin maipapakita ang paggalang sa mga tao sa paaralan sa tuwing nakakasalamuhan natin sila? Bakit mahalaga ang bawat taong bahagi ng paaralan? Bakit mahalaga na makilala natin sila? Panuto, pagbalik-baliktarin ang mga letra upang mabuo ang salita na tumutukoy sa mga tao na makikita sa paaralan. Isulat ang mga nabuong salita sa loob ng mga kahon. Week 4, Day 2. Natutukoy ang mga bahagi ng paaralan kung saan namamalagi o nanatili ang mga taong bumubuo sa paaralan. Nakakapagpakita ng kilos ng paggalang sa pagkilala sa mga taong bumubuo sa paaralan. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Laro, sino siya? Mga panuto. Magpapakita ang guro ng larawan ng mga taong bumubuo sa paaralan. Huhulaan ng mga mag-aaral kung sino ang mga ito. Maaaring isulat ng guro ang sagot sa pisara pagkatapos masagot ito ng mga mag-aaral. Babasahin muli ng mga mag-aaral ang isinulat ng guro sa pisara. Sa araw na ito,
tutukuyin natin ang mga bahagi ng paaralan kung saan pumupunta o nanatili ang mga bumubuo ng paaralan. Gagawa din tayo ng simpleng mapa kung saan nanatili ang mga taong bumubuo sa paaralan. Opisina, silid o gusaling ginagamit sa pagdaraos ng gawaing nauugnay sa isang tungkulin. Mapa, larawang nagpapakilala ng hugis at nilalaman sa loob at paligid ng partikular na lugar. Kantina, lugar sa opisina, paaralan, kampo o anumang paggawaan ng maaaring mabilhan ng pagkain, inumin at iba pa. Klinika, paggamutan sa isang paaralan. Mga bahagi ng paaralan kung saan namamalagi ang mga taong bumubuo sa paaralan. Pick a door. Isagawa ang school tour. Mga alituntunin sa gagawing paglilibot sa paaralan. Una, pumila ng maayos at huwag makipag-unahan sa paglalakad. Pangalawa, maging magalang sa lahat ng taong makakasalamuha sa araw na ito. Pangatlo, iwasan ang pag-iingay. Pang-apat, iwasan na may galawin sa mga opisina o silid na bibisitahin. Panglima, makinig sa mga karagdagang alituntunin at panuto na ibibigay ng guro. Pang-anim, sa bawat opisina na bibisitahin, batiin ang mga ipakikilalang tao bilang paggalang. Sasabihin ng guro na gagawin na ito palagi tuwing makikitang muli ang mga taong ipinakilala. Mga lugar na bibisitahin sa paglilibot sa paaralan. Opisina ng punong guro, opisina ng guidance teacher, klinika, kantina, silid-aralan, faculty room kung mayroon ang paaralan, laboratories. Ano ang iyong naramdaman habang ginagawa ang gawain? Panuto, isulat ang mga opisina o silid na nabisita sa pag-iikot sa paaralan at ang mga nakilala rito. Week 4, Day 3. Natutukoy ang mga bahagi ng paaralan kung saan namamalagi o nanatili ang mga taong bumubuo sa paaralan. Nakakapagpakita ng kilos ng paggalang sa pagkilala sa mga taong bumubuo sa paaralan. Ang mga guro ang ating pangalawang magulang sa paaralan. Bawat klase ay mayroong gurong tagapayo. Ang mga guro ay maaaring may nakatuon na asignatura lamang. Mga paraan sa pagpapakita ng paggalang sa mga guro ng paaralan. Una, pagbati ng magandang araw. Pangalawa, pagmamano sa mga naging guro sa isang subject o noong kindergarten. Pangatlo, pagsunod sa mga panuto na ibinibigay ng guro sa klase. Pang-apat, pakikinig sa talakayan. Week 4, Day 4. Natutukoy ang mga bahagi ng paaralan kung saan namamalagi o nanatili ang mga taong bumubuo sa paaralan. Nakakapagpakita ng kilos ng paggalang sa pagkilala sa mga taong bumubuo sa paaralan. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Laro, sino siya?
Mga panuto, ang mga mag-aaral ay tatayo sa paligid ng silid na magkaharap sa isa't isa. Tutukuyin ng mga mag-aaral ang inilalarawan ng guro sa pamamagitan ng pagtuturo sa mag-aaral na ito at sabihin na siya po. Mga tanong: sino ang iyong pinakamalapit na kaibigan sa klase? Sino ang pinakamapagbigay sa klase? Sino ang pinakamasayahin sa klase? Sino ang pinakagusto mong kalaro? Sino ang gusto mong kasabay kumain kapag recess? Gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Mag-aaral, taong pumapasok sa paaralan. Tungkulin, obligasyong dapat gampanan. Ang mga mag-aaral at ang kanilang mga tungkulin sa paaralan. Talakayin natin ang mag-aaral bilang bahagi ng paaralan. Ano-ano ang mga tungkuling dapat asahan sa inyo bilang mag-aaral? Mga tungkuling inaasahan sa kanila katulad ng mga sumusunod. Una, pagpasok sa paaralan sa tamang oras. Pangalawa, pagpasok sa paaralan na malinis at presentableng pananamit. Pangatlo, pagiging magalang sa mga guro, kapwa mag-aaral at iba pang kasapi ng paaralan. Pagiging tapat sa lahat ng oras, lalo na kung tuwing may pagsusulit o gawain. Pagsunod sa tuntunin ng paaralan. Pagpapanatili ng kalinisan ng silid-aralan. Nag-aaral ng mabuti at nakikinig sa guro. Bakit mahalaga na gawin ng mga mag-aaral ang kanilang mga tungkulin sa paaralan? Magbigay ng inyong saloobin tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa tungkulin bilang mag-aaral. Week 4, Day 5. Ikalawang lagumang pagsusulit. Maraming salamat mga bata.